Umakbo ako pa uwi rin, nakita ko na ubos na yan. Yung bahay namin, dito na ano yung apoy sa kusina. Di na makalapit, lakas ng apoy. Gaano ka totoo na naglaro ang mga bata ng apoy? Hindi po totoo yun. Yun ang sabi nila sa kanila na yung bata ang dahilan ng pagsunog ng bahay ko. Pero di totoo po yun. Hirap na hirap po kami makaahon ngayon. Saan kami kuha ng pira na bang gastos ulit? Wala. Hindi ko alam saan kami kukuha eh. Dito tayo sa nasunugan mga kapops. Munta kami dito. May pader pa pala. Saan po sila, ma'am? Saan sila ngayon? Lulumpat tayo dito. Agoy. Dito na po kasama natin yung ama ng tahanan, si Kuya Wilio. Paano po nangyari itong... Mga 6:30 po, nangyari po ang sunog eh. Biglaan po kasi dito nang galing sa kwarto ng mga bata. Tapos biglang apoy, pati ang kusina namin, nadamay kasi may pumutok. Hindi ko alam kung tangke yata ng kwan namin. Ng gas po. Opo. Gas, sino ang naiwan dito sa bahay niyo po? Yung mga anak ko po, yung si Nini. Ilang taon po? Ayun po siya, may anak na rin po yun. Tsaka, kasi alas 6:30, andun po sila nakatambay kinasimo sa pinsan ko, sa upuan. Kasi malakas yung wifi doon, nagwa-wifi ba sila. Kaya walang tao na iwan po sa bahay. Gaano ka totoo na naglaro ang mga bata ng apoy? Hindi po totoo yun. Kasi yung mga bandang alas 4, yung nakita niyo pong apoy na yun, sinindihan na doon sa likod. Opo. Doon po nagsindi ang anak ko, si Nine. Kaya kung halimbawa doon galing apoy, sana nasunog na yung kahoy na yun. Dito talaga nanggaling sa kwarto kasi may outlet po kami dyan. Yung kuwan ko po kung babae, yung apo, nagcha-charge po yan ng cellphone. At saka pag kinukuha niya yung cellphone, iwang nakasaksak yung charger niya. Ganyan palagi po ang ginagawa niya. Kaya ako, minsan, inaano ko sa kwarto ng mga bata at saka inaalis ko po. Kaya doon po talaga nanggaling. Kita niyo po, tupok to talaga yung yero doon sa kwarto. Yung information na, sir, na sinasabi nila na nagsaing daw tapos naiwan? Wala, mataas yung kuwan namin, kusina eh. Hindi maano ng apoy yung kuwan sa ibaba. Kung doon. Oo. Kasi mataas yung bubong ng kusina namin, hindi maabot ng apoy. Bata po yung maliliit eh. Tatlong taong gulang pa lang po yan. Pag tinanong po yan, hindi mo maano yan na, kahit, sabihin mo na naglaro ko ng apoy po. Naglaro ko ng apoy. Sasagot talaga ang bata niya, oo yan. Kasi wala pang alam yun eh. Maliliit pa lang po yan. Yun pala ang nagsinasabi. Yun ang isabi nila sa kanila na yung bata ang dahilan ng pagsunog ng bahay ko. Pero dito po yun. Dito po sila sa kabila eh. Oo. Walang tao pong naiwan sa bahay. So ano ang sa tingin ninyo? Yun po talaga sa outlet namin sa loob, sa kwarto ng mga bata. Sa outlet po? Opo. Doon po talaga ang galing ng kahit nang pumunta rin ako dito, mga yung bumbero ba, nag-imbestiga. Doon pa sabi nila dito talaga nang galing apoy kasi tupok na tupok yung yero eh. Pagdating ko rito sa bahay, yung apoy na yan, dyan sa bahay na tulugan namin, maano na rito, tumatapik na dito sa kusina namin. Tsaka malakas na. So hindi pa pala yun confirm talaga yung mga kumakalat sa social media? Opo, hindi po talaga mapan yun. So ito titingnan pa ulit to ng bumbero, kaya nakakordon? Tapos na po yan sir, nung isang araw.
Kaya lang sabi nila mga 5 days bago itanggalin ko, linisin ko raw yung mga yero. Nung panahon na yon, saan po kayo? Doon po ako kinakuan po. Ang misis ko po, doon kasi nakatira yun sa may-ari ng lupa na ito. Siya pong nag-aalaga doon. Stay in siya doon po? Opo. Kuminsan po umuwi rito. Kasi na-fracture ko yung hita noon kasi matanda na yun, 88 na eh. Tapos ikaw, nung time na yun saan ka? Nung time na yun, alas 5, nag-ikot pa ko rito, inano ko, nagsindi nga si Nini ng apoy doon sa likod. Tinianan ko, wala nang apoy. Tsaka nagsaing din ang anak ko, yung bunso namin na babae, nagsaing na siya, tapos na. Kaya malis na ako doon kina ex-kapitan. Nagkwentuhan kami doon, party nga, pinag-uusapan namin yung ihanda namin nga yung Pista. basket disperas po kasi ngayon eh. Kami daw magluluto ng basket na ibinta namin. Yun pong pagsaing ng anak ko po, anak nyo po, bunso ho. ano yung gamit? LPG po? Hindi po, ayun po yung kalan na yun. Oh. Yung maliit na kalan, dyan siya nagsaing. Pero napatay niya ho yung kapoy? Mayroon pang apoy sa loob, pero yung kahoy na dito nilagay sa gilid ba? Opo. Tinanggal niya? Tinabi niya. Para yung ginagamit nyo sa kalan ay kahoy po? Kahoy, hindi uling? opo. Tapos umalis siya, and then mga ilang minuto bago ito umapoy? Mga 6:30 na to nasunog ng 6:30 na. Tagal. 6:30, oo. Kaya nga kung dito nang galing ang apoy sa yero kasi ang dingding niyan. Hindi masusunog at saka mataas yung bubong eh. Yero rin ang bubong. Walang makain ng apoy na kahoy. Kasi may hollow block pa na kataas gilid. Sino unang nakakita ng sunog? Andito po sa kabila, yung pinsan ko. Saan na yung apoy nung time na yon? Ang sabi ni Jipoy, doon nga raw sa kwarto. Sa kwarto? Oo, sa kwarto ng mga bata. Nakapasok pa siya doon? Hindi na, nakita niya tapos nagsisigaw. Tapos nakita ko rin doon sa ex-kapitan. May apoy, tumakbo ako pa uwi rin. Nakita ko na ubos na yan. Yung bahay namin, dito na yung apoy sa kusina. Hindi na makalapit, lakas ng apoy. Kaya yung motor ko, dadamay, sunog na rin. Kaya nga po. Kami dito ay pumunta, hindi lamang upang makibalita, kundi magbigay ng tulong pinansyal. Yan naman po kasi ang programa ng Pobreng Vlogger, na pag may magawa kami, makatulong kami kahit papaano po, dahil mayroon pong nanawagan na siyempre yan po kayo na ay nasunugan. Yun nga po ang problema ko eh. Kasi tulad niyan, saan kami kuha ng pira na bang gastos ulit? Wala. Kasi magkano lang naman sahod ng asawa ko doon. Ako, nag-aalaga lang ako ng 45 days dito. Pagkatapos, ibenta namin. Ganun lang. Mga anak ko, wala rin mga trabaho. Kasi may mga asawa na yun eh. Kaya hirap na hirap po kami makaahon ngayon. Hindi ko alam saan kami kukuha eh. May mga, matapos magpanawagan sa social media, may mga tumulong po ba sa inyo? Mayroon din po, yung nasa katulad na mayor, pumunta rin dito si mayor. Pumunta rin dito, nagpahati ng tulong. Pati yung mga sa simbahan, nagbigay rin ng tulong. Basta pag sama-sama tayo talaga sa isang community, talagang malaking tulong po yun pag nag-ambagan ang komunidad. Kami po ay magbibigay sa inyo ng 10,000 pesos. 5,000 mula po sa aming programa at 5,000 naman po mula sa aming kaibigan, si Tito Belly and Tita Merly po. Salamat po. Tanggapin nyo po ang 5,000. Ito po muna yung atin mula sa aming team po ito ha. Opo. Ito po. Bali 5,000 pesos po. Salamat po. Maraming salamat. And tanggapin nyo po yung galing kay Tita Merly and Tito Billy. Opo. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000,
5,000. Maraming salamat po. Pambili ng yero na rin po ito at saka yung mga kahoy. Para baka ako din kahit magawa ng bahay namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Opo, palakas lang kayo ng loob ninyo. Opo, sir. Maraming salamat po. Opo, welcome po. Ang kasabihan na yung manakawan ka kaysa masunugan ka, yung talagang tupok talaga. May kasabihan, mabuti pang manakawan ka isa-isa kaysa masunugan ka. Talagang wala talaga kayong naisalba, no? Pati yung motor ninyo siguro yan, no? Yan, hulugan pa yan? Or... Hulugan po yan, sir. Nasunog pa. Wala talaga kayong naisalba? Mga wala gamit? Po, sir. Yung mismong damit lang ng mga bata, kung anong suot nila, yun na rin ang namin, pati sa akin. Ganun na rin. Butit pag gabi na yun, nung nasunugan na kami, may nagpaabot na kaagad ng mga damit ng mga bata para makaibihis. Kinamagahan, marami na rin nagbigay ng mga damit rin at saka pagkain. Bigas. Ayun. Mga kapobs, maraming salamat sa ating pagtutulungan. Tita Merly and Tito Billy and yung mga viewers natin, maraming salamat po. Nakapag-provide tayo ng halagang 10,000 pesos sa kanila para makatulong sa kanilang pagbangon po. Mga kapobre, maraming salamat po. Ikaw si Barangay Kagawad. Crescenciana Adap. Ano po ang inyong masasabi po sa nangyari na to? Talagang kawawa kung pwede sana matulungan talaga sila. Gumagawa din naman ang aksyon yung mga kahapon. Marami din naman pumupunta, pati yung diocesan sa Kalibo. Pumunta rin yung, dito. May dumating din na probinsya galing yung DSWD. Nagtulong din Oo, sila. na-interview na rin sila. Pati yung si Mayor, marami na rin. Marami nang pumunta din dito. Pati mga taga dito sa barangay may nagbibigay din ng tulong. Kayo sa barangay? Tsaka nag-ano na rin si Kapitan na nagpaplano na rin kung paano sila matulungan. Busy nga lang kami ngayon kasi magpi-fiesta. Oo, bukas. Ngayon, no? After ng fiesta, mag-ano siguro kami. Yung maganda kasi dito sa inyong barangay, nagtutulungan. At yung mga... Tanod kasi namin siya. Tanod din ninyo barangay siya? Barangay tanod namin siya. At yung mga sa probinsya, sa DSWD, pati simbahan, o pati vlogger. Dahil basta sa pag nagtulong-tulong tayo, ay talagang maayos talaga. Di kahapon may nagbigay na ng tulong, plus ngayon na nakabigay rin kami, naipon-ipon na nila yon. So yung mga kailangan nila. Umiiyak pa rin, no? Parang hindi simula makapaniwala. Kasi nung dumating siya dito, kasi tanod nga, umiikot-ikot din siya at siya ang malapit dito sa barangay hall. Marami kasi diyang kuwan sa labas. Nang dumating nga siya, halos kalahati na, wala na talagang may sasalba. Kaya naupo na lang tsaka umiyak. Yung asawa naman kasi niya, umuwi lang yun sa gabi. Ewan ko nga ngayon kung ano, kasi disgrasya din yung binabantayan niya doon, nagkakarak sa likod, spinal yata yun. Kaya ang oras niya talaga doon. May 3 pa silang maliliit. Ayan, pangaliit pa yung 3 na yun. Sige, Ayan, Kagawad. mahirap talaga. Opo, salamat po. Isa rin ako sa follower mo. Ay, salamat po. Inaabangan ko din yung mga ano niyo. Mga vlog. Oo, mga vlog. Sige po. Sige po. Thank you sa tulong ninyo. Sige po, Kagawad. Yahoo!